Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, kapapasok lang, lagot na. Former President Rodrigo Roa Duterte napamura, umusok sa galit. Nako po. Ka-Eric, may buwelta sa mga congressman. Yan mga karibin natin ang ating aalamin. Mula po rito sa channel ni Kabayan News PH. Yan mga karibin natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. Yan mga karibin natin, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga ka-review, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Mga kabayan, umusok sa galit itong si dating Pangulong Duterte dito sa mga congressman na nagpakulong kay Ka-Eric Celis dahil sa isyu na isang pagtatanong sa controversial na 1.8 bilyong pisong pondo sa travel expenses ni Speaker Romualdez. Sabi ni Pangulong Duterte na maling-mali ang ginawa ng mga congressman. Yung pagtanong na totoo ba yung 1.6 billion is never wrong by any stretch of imagination. How can it be wrong? Matatandaan na nanindigan si Ka-Eric na bilang media at maging sinuman ay may karapatang magtanong sa mga congressman kung paano nila ginagastos at saan napupunta ang budget, kung saan na dapat malaman ito ng taong bayan dahil pondo ito ng mamamayan. Ang 1.8 billion na pagtatanong ko po, Your Honors, Mr. Chairman, ay hindi po threat to national security. Kapag ito po'y tinatanong ng mga media practitioners at ng mamamayan patungkol sa tamang pangangalaga sa pundo ng bayan. And I believe Congress is not exempted from public transparency and accountability in the disposal of public funds. Komento pa ni dating Pangulong Duterte na hindi dapat nagagalit ang mga congressman kung saan ay nauwi pa sa pagkakakulong ng ANCOR na dapat sana ay sagutin ng Kongreso at ipaliwanag ng maayos kay Ka-Eric maging sa taong bayan. Kung hindi totoo sabihin mo, hindi totoo yan, iyo. Ang totoo, ganito yan. You answer. You do not get angry and cite him in contempt of God. Matatandaan na uminit ang ulo ng mga congressman ng paulit-ulit na tumatanggi itong si Ka-Eric para pangalanan ng kanyang source dahil naniniwala si Ka-Eric na karapatan niya na protektahan ang kanyang source. In our constitutional democracy, only the courts can interpret the laws, not Congress. Okay. So I will not answer that question because I believe Congress does not have the right to interpret laws. Ngayon, kung hindi ko yung sasagot, we will not allow you anymore. Mr. Chair, in the sense of fairness, since we really want to know the source, para malaman natin kung ano talaga yung pinagkakalat nito. Media practitioners present here because it will create a very dangerous and negative precedence on the protection of source provided by law. I will refuse still. Dahil dito agad na nagdesisyon ang mga congressman na ipakontempt si Ka-Eric ng 1 buwan at ilalabas lang ito kapag pinangalanan na niya ang kanyang source. I move to contempt, to Cite. cite for contempt Mr. Celis for on these two grounds under Section 11. So move, Mr. Chair. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Tama ba na ikulong ng mga congressman ang kanilang mga resource person kapag hindi nila sinagot ang tanong ng mga kongresista? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Yung pagtanong na totoo ba yung 1.6 billion is never wrong. Hindi mo pwedeng
sabihin mo, disiplinahin mang tao, pag tinanong ka ng ganun. Utang nagbayad ka ng tao, pera nila yung tinatanong nila. Why should you respond with anger? So yan nga mga karibin natin, no? Talagang maging si Pangulong Duterte po ay dating Pangulong Duterte ay ano na po, no? Galit na po, no, dito sa Kongreso. No, tama po yung sinasabi niya na nagtatanong lang naman, no? Kasi kahit ikaw mga karibin natin, may karapatan ka naman na magtanong kung saan napupunta yung ibinabayad mong tax, mga karibin natin. Kasi iba yung mga sinisweldo nila, mga karibin natin, itong mga congressman na ito ay galing po sa atin, no? Sa ating lahat. O kaya mayroon din po tayong karapatan na tanungin sila kung saan nila ginagamit, 'di ba? Yung mga pondo kasi galing po 'yan sa taong bayan 'di ba? Pinaghirapan po 'yan ng taong bayan. Tapos hindi man lang natin malalaman kung saan nila ginastos, 'di ba? O yung tanong nga lang po is yung travel fund, mga karibin natin, at marami pa pong mga pondo ang hindi po nila maipaliwanag, no? May nag-comment nga po mga karibin natin, di ba, binanatan ni Ma'am Sas, di ba? Yung about dyan sa extraordinary fund. O, sabi po ng mga nagko-comment nating mga ka-review, bakit daw hindi nila ipatawag, no? Si Ma'am Sas, si Miss Sas, mga ka-review, no? Dyan sa Kongreso. Kasi malamang sa malamang, mga ka-review natin, mapapahiya po sila dito kay Ma'am Sas, no? About dyan sa extraordinary fund. O bakit hindi nyo rin ipatawag itong si dating Pangulong Duterte, di ba? Na sinabihan niya kayo ang pinakabulok na institusyon ng ating gobyerno. O yung Kongreso daw, mga karibyo natin, di ba? Sinabi yun ni ni dating Pangulong Duterte. O bakit hindi nyo ipatawag? O kasi alam nyo hindi nyo kaya eh. Kinakaya-kaya nyo lang yung mga taong walang laban sa inyo. O diba? Gaya ni Ka Eric at Doc Lorraine, mga karibyo natin, no? Pero pinanggigigilan talaga nila eh. Diba? O, ipatawag nyo rin si dating Pangulong Duterte at si Miss Sas na magkaalaman na po. Diba? I-cite in contempt nyo rin kung gusto nyo. Diba? Para makita nyo talaga kung anong hinahanap nyo. Mali talaga. Somebody wrote this on me. Ako ilang beses na yan. Anong congress ako mas gano'n sa kabinet. Yun yung basis. Doon ang umpisa yun. Kaya si Knight in contempt, tinawag, testify. Ngayon, pinuntek, pumasok ang militar. By any stretch of imagination, how can it be wrong to ask? Kung hindi totoo, sabihin mo, hindi totoo yan, iyo. Ang totoo, ganito yan. You answer. You do not get angry and cite him in contempt of court because that will, sabi mo, the appropriate was for the military. But as a matter of right sa akin natin, hindi kasali sila. Pero appropriate yung ginawa nila kasi somebody had to correct him immediately. Not because there was this spending of habeas corpus. Malayo pa yun, abot pa ng 2 linggo yan. In the meantime, the rat there. Kaya yung military, by this time, marami na ang perma. Delikado na talaga pag-abuso ang Congress. And even the President and everybody else in town. Whether you are a local official, a congressman, or governor, or
the military that always whispered to you a threat. Huwag mong sila. Dito publicly pinayang kita. Kinabukasan, nirelease nila. Takot. It was because of that letter from the PMA that happened sila. And that is the danger when you toy. Gawin mong laruan ang gusto. Ito ngayon, pag hindi sila nagbago dyan, ganun pang ugali nila sa Congress. Bantay kayo. Bantay kayo. Kasi Ang sinasabi po ng ating mga kababayan, talagang na-threaten po sila, no? Natakot po sila doon sa mga PMA graduates natin, yung mga retired PMA graduates, yung mga opisyal ng armed forces na nagpakita na suporta dito kay Ka-Eric. Tama nga naman yung sinabi nito si President Rodrigo Duterte, bantay. Bantay kayo dyan sa House. Kasi pagka hindi nyo rinispeto, yung ating saligang batas, talagang hindi magdadalawang isip itong ating mga sundalo at mayayari kayo. Kayo mga congressman. Kung saan itong si President Rodrigo Duterte, nagbabala, no, sa mga opisyal ng pamahalaan na hindi gagalangin ng ating konstitusyon at yung kanilang mga pinapasang batas dyan sa House of Representatives. Imagine, So yan mga karibin natin talagang yan, nagbabala na nga po ang ating dating Pangulong Duterte dito sa Kongreso kung, di ba? Kung patuloy po nilang aabusuhin itong kanilang kapangyarihan, no? Na ibinigay lang din naman sa kanila, pinahiram lang din naman sa kanila ng taong bayan, talagang delikado po sila, di ba? Maging ang Pangulo po ay magiging alanganin din po, di ba? Mga karibin natin kasi administrasyon niya po ito. Dahil nga po dito sa mga retired generals, mga karibin natin, sana naging eye-opener sa kanila, di ba? Sa kanilang lahat, sa kanilang ginawa dito kay Ka-Eric, mga karibin natin, at saka kay Doc Badoy, di ba? Sana po mabawas-bawasan naman yung kanilang mga kayabangan. Baka kasi marami pong nayayabangan sa Kongreso, mga karibin natin, dito sa ginawa nila, Kaya Doc Badoy at kay Ka-Eric, mga karibin natin, na agad-agad, no? Cite in contempt at kulong agad-agad, mga karibin natin, no? Sabi pa nga ni Attorney Harry Roque, walang due process, no? Agad-agad kulong si Ka-Eric, mga karibin natin. So yan, mga karibin natin, ano po ang inyong masasabi, no? Dito sa balitang ito. I-comment lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po rito, at wag din pong kalimutang mag-subscribe. Yan. Kay Kabayan News PH, yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karibin natin, maraming salamat po.